Welcome back mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Nabuking ang kataruntaduhan ng COMELEC dahil nga umano ay nahuli o di kaya ay natimbog ni Senator Amy Marcos noong siya ay bumisita sa ehensya ay expired na pala ang lisensya at tila ba wala na palang kontratang napirmahan upang ipagpatuloy pa umano ang kanilang pag-aayos sa mga darating na eleksyon lalong-lalo ng 2025 national and senatorial election. Dito nga natin makikita na sobra na talagang nakakatakot itong ating bansa dahil nga ay kung ano-ano na ang mga anomalya ang nangyayari lalong-lalo na sa mga ehensya ng ating gobyerno na tila ba tuloy-tuloy ang mga kanilang kabalbalan na kanilang pinaggagawa. Dito nga natin makikita na hindi talaga kayang maging leader nitong puting ng norte na ito dahil nga umano ay wala siyang magawa sa mga ensyang gumagawa ng mga kahindik-hindik at katarantaduhan na gawain na tila ba mas lalong pinapahirap ang ating bansa at ang taong bayan. Tambaluslos Romualdez itinuturong ulo umano sa mga pangyayari sa COMELEC at alam umano nitong tambaluslos na ito na talagang expired na ang lisensya ng COMELEC, ngunit pinili niyang manahimik lang dahil malaki ang kanyang kita at naibubulsa. Apakawalang hiya talaga ng tunay nitong tambaluslos na ito. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga, hay nako, lahat na lang ahensya may anomalya, ano ba yan? Wala naman kasing ngipin ang mga batas natin. Hindi rin enforcer natin corrupt din. Nakatayo pa rin ba ang gobyerno? Ganitong klaseng kakurap ang laing Pinoy sa gobyerno. Ano na lang ang natitirang hindi corrupt? If justice is not enforced, mukhang pupulutin tayo nito sa kangkungan. Sobra na ang katiwalaan sa gobyerno natin. Kawawang mga Pilipino, pera ng mga Pilipino sa kanila lang napupunta, wala nang pag-asa ang gobyerno natin. Buriin mo, billions pesos ang mawawala lang ng ganun. May kadayaan na naman sa COMELEC. Commissioner Garcia, ano ba yan? Senator Amy, please kasuhan ninyo mga tao kurakot sa COMELEC. Di puro imbes po wala pong mangyayari sa kaban ng bayan po. Kung puro korupsyon na lang ang nasa admin ni PBBM po. Ano kaya ang nangyayari sa bayang ito? Lahat na lang puro korap. Walang takot sa mga regulation at batas. Di ba sa bidding pre-qualification pa lang, kailangan magsabit ng license para malaman kung qualified kang sumali sa bidding? Antimano, disqualified agad dapat yun. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Involved. So it's not prohibited na construction. Pero kagila-gilalas naman itong kumpanya nito. Parang ang daming pangyayari na hindi mapaliwanag.